everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayang dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At para sa inyong lahat po, dasal ko at inaasam-asam ko na magtagumpay tayong lahat at palaging ligtas tayo ngayong 2026. Of course, kasama na rin dyan ang magandang kalusugan ng ating buong pamilya. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kabang-abang na vlogs at live na meron tayo dito sa YouTube channel natin. Huwag nyo rin pong kalimutan, follow me on our official Facebook page. Today's vlog, ngayong gabing ito, pag-uusapan natin, ituturo ko po sa inyo ang house salt cleansing and cure. Ito yung paggamit natin ng asin for our salt cleansing sa ating mga tahanan. Ang asin po is a universal cleansing element that absorbs negative energy sa ating paligid. Kaya naman mainam na gawin natin ito bago mag-February 17. Kaya naman tinuturo ko po ito sa inyo ngayon. Ulitin ko, baka may magtatanong pa dyan, baka may mag-PPM pa dyan, kailan gagawin? Gawin ito bago mag-February 17. Klaro? Walang specific time, okay? Wala tayong specific time na kailangang sundin. Kailangan nyo lang gawin ito bago mag-February 17. Simulan natin sa mga kakailanganin. Kailangan natin ay ang kitchen salt or asin. Hindi iodized salt, but the regular salt na nakikita natin sa ating mga kusina. The rock salt that we have, yun ang kakailanganin natin. Kung gaano karami, na nakadepende po dyan kung gaano karami ng salt bowl ang gagawin ninyo, kung gaano kalaki ang inyong tahanan. Kailangan natin ng transparent, see-through na glass, na bowl o jar. Pwede kayong mag-recycle. Alam ninyo yung mga jar na pinagkakalagyan ng mga peanut butter na glass na malalaki. Pero mas mainam mas mainam na yung malaki yung bunganga, malaki yung opening. At hindi pwede po yung plastic. Hindi pwede yung plastic because plastic will deteriorate and will never help to absorb the negative energy. Ang example na meron ako dito, ito maliit lang. For demonstration purposes lamang po. So, pwede nyo pong gamitin kung may time kayo, may budget kayo. You can go to the department store and maghanap kayo. Alam niyo yung fish bowl? Okay? Mas maganda if makahanap kayo ng fish bowl. So, mas mainam po, ulitin ko, mas malaki yung mouth, mas malaki yung bunganga because our purpose is for the bowl to absorb the negative energy. Mahirap kasi kung tulad nito, mayroong glass ako dito. Tulad nito, maliit lang yung bunganga. Okay? So, wag ganon. Dapat mas malaking bunganga, mas maganda, so that it will absorb freely the negative energy present sa loob ng ating tahanan o sa anong spasyo man natin ilalagay itong salt cleansing natin na gagawin o salt cure na gagawin natin. Kailangan din po natin ng underliner plate. Sir Franz, ano po ba yung underliner plate? Ang underliner plate, pwede na itong plastic. Okay? Ang bowl, dapat glass. Ang underliner plate, pwede ng plastic. Okay? Dapat din medyo may kalaliman ito because ito ang papatungan ng bowl of salt cure natin. At dapat, ingatan nyo po walang matatapon sa sahig. Kaya, this is the purpose of it. Para if mag-melt, if ever mag-melt, matunaw, malusaw, mag-overflow yung asin natin, yung mixture of salt natin, yung underliner plate natin yung sasalo. So, mas mainam if malalim. So, Franz, bakit po kailangan malalim? Dahil iniiwasan natin na matapon, mag-spill
papunta doon sa floor or sahig natin. Because madidefeat yung purpose natin. Ibig sabihin, instead of the negative energy na nandito na, ang mangyayari, pabalik sa tahanan natin kasi natapon siya. Kaya pakaingatan na hindi ito matatapon whenever kung makikita ninyo na magme-melt yung salt mixture natin. Sunod na kakailanganin natin ay ang malinis na tubig. Clean water. Drinking water, possibly, mas mainam kung tubig na maiinom yung gagamitin natin. So, I have here a clean water. Okay, naghanda ako. Kasi, babasain natin. Okay? Konting basa lamang. Mamasa-masa lamang para ma-compact, okay? Ma-compact natin yung salt para walang hangin, walang spasyo. Ganon, compact natin yon. Of course, hindi ko na sinama sa listahan natin nito, kailangan ninyo ng pang-press, pang-compact, okay? Pang-press ninyo, it could be a wood or a plastic, okay lang. No specific na guidelines pagdating dyan. Gagamitin lang natin siya as parang assistive device. And then, kailangan natin ng 9 na peraso ng coins in the same value. Dapat magkapare-pareho yung halaga niya. Lahat ng 9 na barya ay dapat pare-pareho. So, yung gagamitin ko po dito ay tig-pipiso po. So, I have here 9 coins na tig-pipiso. So, dapat in uniform or same value yung gagamitin Buksan natin. We'll start with our salt. Madali lang ito gawin. Kailangan nyo lang maghanap ng oras at panahon to do this one. Okay? So, I have here, yun nga lang, baliktad yung pagkakabukas ng aming yaya. This is the nakikita nyo ngayon, naglo-load na ako ng asin. So, i-compact natin, dadagdagan natin ng maliit lang na tubig. In fact, I'm going to place it muna dito para ma-spread evenly, mabasa-basa lang ng konti. Hindi yung talagang lulutang lahat ng asin ha. Ang purpose lang natin dito is mabasa-basa lang ang asin to make sure na walang magiging espasyo. Okay. Para walang magiging espasyo ng hangin. Kaya i-compact natin ito. And then dadagdagan natin. Then compact again. Press with pressure ha. Ipe-press ninyo with pressure, with bigat ng kamay. Yan. Dagdag pa ng konting asin. Press. Dapat may talagang pressure kayo. Okay. Tapos, lagay muli tayo ng konting tubig. Just spread the water evenly. Kung maglalagay tayo ng tubig, sakto-sakto lang na mababasa-basa ng konti yung asin natin to release the spaces. Para ma-release yung mga hangin na spasyo. Ikot muli tayo. Compress muli tayo. Ayan. At dadagdagan muli natin ng asin. Okay.
Siyempre, kung malaki at marami ang gagawin ninyo, damihan nyo na rin. Sa palengke na kayo bumili ng asin. Kung kaya, you can buy half sack of salt. Mas mainam yon. Mas makakatipid kayo. Kung gaano kapuno or gaano karami, dapat hindi aabot sa bibig ha. Magbigay tayo ng konting spasyo para hindi mag-overflow ito. Okay? So, this is the final mix natin. So, sa final part, hindi ko na siya lalagyan ng tubig. Na-compress ko na siya. Very much. Ayan. So, just enough lang na may konting spasyo dito sa rim, sa bibig ng bowl natin. Okay? Tapos, ilalagay na natin, on the final touch natin, ang siyam na piraso ng barya. So, pwedeng pa flat, pwedeng pa ikot. Nasa sa inyo na. So, what I will do ay iikot ko. Press ko muna yung side. Ayan. Just to make sure that everything is okay na. Ayan. So, I'll let you see how it looks like. Kita nyo po mga mami. Yan. So, the underliner, yung nasa ilalim niya, ulitin ko po, mas mainam, mas malaki. Mas malalim. Bigger in size at mas malalim. Because ito yung magsasalo, ito yung kakatch ng, if ever, kung sakaling mag-melt at mag-overflow ito. Yes, there will be a tendency po na magbe-melt ito kasi pag nag-absorb na ito ng negative energy sa ating tahanan, magbe-melt ito, matutunaw ito, malulusaw ito, magbi-build up ito dito, okay? Magbi-build up dito. In fact, magkakaroon ng shape na parang mountain of snow. Ano ba ang gagawin? Pag nakita ninyo na nag-melt na ito, kumuha kayo ng trash bag, kailangan may gloves kayo. O di naman kaya, iwasan ninyo na mahawakan ito dito. So, ibabalot ninyo agad ng plastic na trash bag. Ilagay sa loob, lahat ito itatapon kasama yung coins, yung nalusaw na asin, yung bowl at yung underliner, lahat yan itatapon. Hindi na natin gagamitin ulit yan ha, hindi na natin gagamitin. So, tapon yan lahat. May magtatanong dito kung isa sa mga katanungan na pwede niyong itanong or others might ask a question na saan ba natin to pwedeng ilagay? You can place every spaces sa inyong tahanan. Pwede niyong lagyan from your sala set to the bedroom, to the storage room, to the dining area, to the kitchen. Bawal lagyan lang ang bathroom and comfort room natin at bawal lagyan yung ilalim ng lababo natin because that is where we flush all the wala tayong wala tayong nakokontrol kung both the positive and negative energy ang napaflush dyan. Kaya dahil wala tayong control dyan, what we can do is to make sure na hindi natin siya malalagyan. And yes, another thing na pwede nating pagkalagyan, halimbawa maglalagay tayo sa sala natin, we can place this under the table o di naman kaya sa likod ng mga couch natin, yung hindi magagalaw ng mga bata. Pwede natin itong ilagay on a lagayan natin ng mga plato dun sa mga dining area natin. Basta yung open lang, yung hindi sarado na cabinet, yung shelves o yung divider na bukas lang siya, pwede natin doon ilagay. Sa bedroom natin, you can put it on a desk or syempre, ang bedroom natin is ilan lang yung nakakapasok niyan. So, safe lang yan. Basta hindi lang siya mababangga, hindi lang siya matatapon, hindi lang siya gagalawin ng mga bata. Yun ang napakahalaga. Okay? Yes, pwede rin kayong maglagay nito sa likod ng pintuan ninyo.
Dalawa lang yung sinabi ko na iwasan natin lagyan ha. Yung sa ilalim ng lababo natin at yung sa loob ng mga paliguan o kubeta o comfort room natin. It will be placed there for the whole year. Kung magtatanong kayo na ilang peraso ng bowl ang gagawin ninyo, nasa sa inyo na po. Pwede rin po kayong maglagay nito sa inyong mga opisina o di naman kaya sa inyong mga tindahan. Kung may mga negosyo kayo, yes, mainam po maglagay kayo nito para ina-absorb nito yung negative energy. Halimbawa, nag-melt, nalusaw ito, hindi pa natatapos ang buong taon. You heard it right, buong taon, kasi ilalagay natin yan. Hindi natin yan gagalawin for the whole year, maliban lang, except kung matutunaw o malulusaw ito. Kailangan natin i-secure, ilagay sa itim na trash bag, dapat hindi hahawakan, kung maaari mag-gloves kayo, at palitan natin ng bago. Okay? Papalitan natin siya ng bago. Kung saan kayo naglagay sa area na yon, papalitan natin ng bago. So friends, bakit ganon? Bakit siya nag-melt? Because it have absorbed negative energy. Nag-absorb ito. Trinabaho na nito ang kanyang gawain. Ang ine-expect natin para dito ay ihigupin nito lahat ng negative energy. At kailangan ito natin gawin bago mag-February 17. Bakit nga ba, Sir Franz, kailangan natin ito gawin before mag-February 17? February 17 is an official date kung saan dyan na talaga si Year of the Fire Horse. At ayaw natin na pagsalubong natin ng Year of the Fire Horse ay may mga negative energy pa sa ating buhay, sa ating tahanan. We wanted it to be removed, matanggal, mawala. Kaya naman, mas mainam nakalagay na yan bago pa mag-Chinese New Year. Nagets nyo po ba? Tulad po ni Mami, okay, ito tayo sa mga live viewers natin. For Mami Barbara, yes, okay po yung mga south, southwest, and west na area. You can place that one also. For Mami Barbara, 6 coins lang yung nailagay niya. You can actually add, Mami Barbara, it's not yet final naman. You can still change it, okay? Bago mag-Feb 17, you can still change it. Para sa mga naglagay na, like, 6 lang yung coins nila, 7 lang yung nalagay nilang coins, you can still add to complete the 9 because we wanted the metal element to be present for the period 9 on that protection bowl na ginawa natin. Ang ginawa natin is protection bowl. So, ito'y makakatulong po para matanggal yung negative energy na pwedeng magdala ng away, gulo at hindi pagkakaintindihan. That's the first. Pangalawa, na pwedeng magdala ng malas sa aspeto ng pera at pangkabuhayan natin. At pangatlo, negative energy na pwedeng maging dahilan o maging sanhi ng pagkakasakit ng mga taong nandyan nakatira sa loob ng bahay natin. At muli gusto ko pong magpasalamat sa inyo kasi nagsimula tayo 3 years ago. Namigay tayo ng mga school bags, maraming mga schools ang napuntahan natin sa mga bulubundukin na bahagi, liblib na lugar, tribo. Yung nakikita nyo ngayon, tribo yung mga yan. Sa isang tribo ng mga bata from kindergarten hanggang grade 6 ang nabigyan natin ng notebook mo kinabukasan ko 3 years ago. And then, nagbahagi din tayo sa mga Yolanda survivors. Hindi na at wala dito sa picture natin kasi vlinag ko. 7 vlogs yun ha, 7 separate vlogs yung mga schools na pinuntahan natin nung nakaraang graduations. 7 schools ang hinatiran natin ng school bags. At nung Kapaskuhan, naghatid tayo ng konting ngiti at saya sa mga bata sa hospital ng pampublikong paaralan. Para po sa inyo mga tulong at donasyon, ay maaari po kayong magpadala sa RCBC Peso account natin, sa BPI Peso account natin at sa GCash account natin.